Hi my loves, in this reading we will going to have October energy. So, ang focus ng ating reading kung ano ba yung takbo ng iyong month for October. Before tayo mag-start, I would like to invite you to follow our other social media platform. Nandiyan po sa description box. And my loves, dito, we're going to channel some messages from spirits kung ano ang i-advise nila sa atin for this month of October. Okay, let's see. Focus or energy of your October. Meron ditong Wheel of Fortune. So, something is about to unfold. Meron ditong pwedeng changes to, my loves. Spirits are telling you, you have strength in new beginnings and cycle restarts. Pwede, my loves, last month or during itong previous months, my loves. Oh yes, meron ditong Devil card. Pwede may kinalaman to sa codependency and your weakness and finances, my loves. So, I hear, my loves, dito, someone is about to change. Someone is about to cut. Someone is about to sabihin natin, have fated ending. So, ibig sabihin dito, my loves, Wheel of Fortune, pwede ito kasing Devil card na to, pwedeng tao to, na talagang parang hindi mo kayang i-let go, pwedeng weakness, codependency, pwedeng ganun din, pwedeng, my loves, bisyo. So, ito kasi yung weakness mo, the Devil card. So, pwede, my loves, na merong matapos, merong mawala, na parang devil energy sa yung life in the month of October. Pwede, my loves, it's about the bandage. Pwede unhealthy habits na matatapos na. And dito, my loves, pwede din may kinalaman dito kasi material aspect mo. Pwede din, my loves, na I hear meron kang kakaharapin na sabihin natin parang gastos, bisyo, habit, na pwede sugal, ganun. Na parang, kumbaga, matatapos ngayon because of the learnings. Okay? Pwede, my loves, then, spirits are telling you na this October, merong matatapos na bagay na may kinalaman sa pera. Pwede, this October is matapos na yung iyong mga loan. Pwedeng ganun, matapos na ang iyong mga pinagkakagastusan. So, pwede din, my loves, na dito, this past months is talagang dumaranas ka sa hardship when it comes to finances. At ngayon, ito na yung parang, kumbaga, taon mo na kung saan matatapos mo yung mga financial obligations mo, my loves. Kasi ito restart eh. So, pwedeng iyon yung focus ng October mo. The start, the luck. Dito, sa pag-let go, sa pagtapos dito sa mga energy ng Devil card natin and the 5 of Pentacles. So, let's see more clarifier about these tarot cards. So, new beginnings is upcoming. Pwedeng yun din ang focus ng iyong October. So, pwede nararamdaman mo na right now yun, my loves. Move on. So, pwede nga, my loves, na merong matatapos. Or right now, someone is unavailable, a waste of time. Or it's over. So, pwede, my loves, na it's time for you na mag-move on na i-manifest ang mga bagay na mas kailangan mo kesa sa mga material na bagay or sa attachment na parang dati ay hindi mo kayang i-let go. And ayan. So dito, my loves, distance. My loves, pwede may someone din na nagde-drain ng energy mo when it comes to finances. So pwede right now is mamamanifest mo na ngayong month yung independence. So, my loves, dito, pwedeng you will going to manifest what you want, what you deserve. Tell the universe exactly what you want. Kasi dito, my loves, pwede ngayong buwan mo marirealize na kailangan mo talaga mag-move on.
And I also hear dito, kung halimbawa hirap na hirap ka mag-move on, isipin mo, my loves, kailangan mo ng distance kung gusto mong ma-heal itong mga financial losses and blockages na to. You and your partner may be physically or emotionally distant, or pwede din, my loves, na iyon ang kailangan nyo talaga para ma-heal itong financial loss and blockages na to. Life is hard right now. Look around. Help is at hand. Pwede din, my loves, na spirits are telling you na kailangan mong tulungan din ang sarili mo. Kailangan mong tulungan ang sarili mo na i-accept ang mga bagay-bagay na katulad. Kasi itong Wheel of Fortune natin, kung may natapos for our dear collectives, kung may natapos sa life mo, pwedeng friendship yan, pwedeng ang relationship, pwede din, my loves, na career. Parang hirap na hirap ka kasi mga let go doon because of the devil card. Pwede din, my loves, na sa gambling, pwedeng hirap na hirap kang iwasan yon, pero this time, ngayong October, is magagawa mo na yun. And matutulungan mo din ang iyong sarili na i-let go yun. So independence is here. I also hear financial independence din. Lalo na kung mamamanifest mo ka-universe kung ano talaga yung mga gusto mo in life. And universe then is telling you, you need to distance yourself para mas makamove on, my loves. Okay, let's see more. Clarify your spirit messages. So, mayroon lumito dito na witch battle. So, I hear, my loves, the containment. My loves, kung ano yung ilalagay mo sa yung the sound, my loves. And the okay? Alignment of energy, my loves. You will going to manifest this October is yung alignment. Kanina nga sabi natin dito sa Wheel of Fortune, kung merong natapos, merong panibagong simula. So I hear na mas magiging align ka this October sa mga bagay, sa mga tao na good for you. Unlike dito sa Devil card, this past few months na talagang andun ka, nandun ang obsession, nandun yung, kumbaga kahit sa habit, my loves, nandun na hindi mo ma-let go kasi dun ka komportable. Pero dito, my loves, mamamanifest mo kung ano ang mga bagay na para sa'yo. Although, hindi mo man yan agad maramdaman yung sabihin nating pleasure, kagaya ng binibigay ng Devil card na to, I hear na nandun ang alignment, and kung ano man ang dumating sa'yo na bago, my love, in this month, my loves, spirits are telling you na aligned yun sa'yo. Okay? Kung ano man ang natapos, spirits are telling you na iyon, yung iyong Devil card energy. And the sounds, I hear, my loves, mag-focus ka din sa pag-clear or pag-cleanse ng iyong energy. Ang sounds, music is makakatulong din sa iyo, my loves. And I also hear, dun ka magkaroon ng attachment sa music na hindi iti-trigger yung emotional state mo. So, pwede, my loves, mga positive na sounds, music na pwedeng makatulong sa'yo. And the witch battle, my loves, I hear na yung containment when it comes to energy, when it comes to your manifestations, my loves, ano yung ibubuhos mo? Kung ikaw ay bibigyan ng mga battle, ano-ano yung mga kailangan mong harapin this month? Ano yung mga priority mo? Ano yung mga, sabihin natin, paglalaanan mo ng energy? Okay? Let's see more clarifier from spirits. I also hear the balance and harmony with the sounds. Puro, may containment talaga dito, my loves. Dalawa na to. Dalawang, container. So, my loves, learn how to divide your energy doon sa mga bagay na mas importante kesa sa pleasure. Okay? Pwede din resources and pera yan, my loves. I also hear the budget. Mag-budget din, my loves. And iwasan na yung mga bagay na
yung mga pagbili sa mga bagay na hindi importante or nakakatulong sa'yo. Spirits are telling you, meron din message na paparating. Communication is upcoming. So this October, may paparating din na news na pwede may loves na yun yung confirmation na kailangan mo nang mag-move on. Pwede din it's a sign na kailangan mo nang mag-move on. Or news na magka-clarify or magko-confirm para mas maka-move on ka na. Or para mas mag-restart ka na ngayong October. And the choices, opportunity, my loves, may crossroad dito. Pwedeng nag-aalinlangan ka pa right now na iwan, talikuran, ito. Pero parang hirap ka pa, di ba my loves? Pero my loves, spirits are telling you, mag-focus ka sa manifestations mo. Mag-focus ka or i-manifest mo kung yung mga bagay na aligned sa'yo, yung mga bagay na tama para sa'yo. Unlike this pleasure na parang sa comfort zone lang or sa comfort zone mo lang, parang yun lang yung pinaglalaanan mo ng energy or ng mga wishes, manifestations. Pero dito, my loves, spirits are telling you, you need to have a healthy choice. I also hear, pwede din yung letter na to ay may kinalaman or yung message na to ay may kinalaman sa isang opportunity. At medyo may hirapan ka mag-decide, but spirits are telling you, you need to do. You need to decide, you need to take action, my loves. So, there is upcoming. Pwedeng ito ay tao, pwedeng ito ay balita, pero paparating siya ngayong October. Pwede nga, my loves, ito na yung magbibigay sa'yo ng pagkakataon para mag-restart ulit, para magsimula ulit ng panibago. Another energy, I also hear na, kumbaga, matututunan mo ngayong month na i-restart ang energy mo, i-focus ang manifestations mo, at malilinawan ko kung ano talaga yung mga bagay na gusto mong i-wish, i-manifest, at paglaanan ng energy. Okay, about love naman, let's see whether you are single or in a relationship, the focus of your love in this October. Addiction nga. Confirmation, my loves. Pwedeng literal, pwedeng attachment. Diba? Yan yung sinabi ko kanina. The Devil card is the card for attachment and codependency. Lumitaw na siya, my loves. The possession, the controlling. Pwede hirap na hirap ka talaga nung mga nakaraang buwan. Pero this month, ito na yung sabihin nating time para makalaya ka, matanggal mo yung independence. Girl talk, my loves, pwedeng yan din ay may kinalaman din sa message. It's this month, pwedeng magpo-focus ka sa yung friendship. Oy, double confirmation, no, move on again. Move on here and move on. Another move on. Spirits are telling you, you need to live in the moment, have fun. Huwag mong i-contain ang energy mo or ang sarili mo nang dahil lang sa nawala sa'yo, my loves. It's time for you to unmask. Okay? Not showing true feelings. Merong someone din, pwedeng, my loves, spirits are telling you, pwede ito from your girl groups or circles na someone is wearing mask. Pwedeng ma-discover mo din yun ngayong month. Pwede, my loves, na spirits are reminding you na kailangan magkaroon ng distance dito. Pwede din, my loves, na this time makakakuha ka na ng insights or signs na someone is gaslighting you. Okay, so my loves, at least in this reading, you are reminded na kailangan mo na talagang mag-move on, na ito ay nangyayari para sa yung restart and new beginning. Okay, so final message and final advice from spirits. Focus of your focus of your October. Ayan. Deep breathing, my loves. I hear dito, you need to burn something. Pwede, my loves, dito sa ating
for you to manifest easily, for you to align. So deep breathing while hearing music, my loves, to align yourself, your energy kay universe, and also to open up your heart and remove the blockages when it comes to finances. I hear na may kanalaman dito ang deep breathing and fire burning, my loves. So to remove all these blockages, my loves, kung hirap na hirap ka mag-let go, I hear na yun. So dito, my loves, isulat mo yung mga bagay na gusto mo nang i-let go this October and burn it. So may mga journal din na ganyan, may mga nabibili available, my loves, na ganyan na pwede mo siyang sulatan and sunugin for you to let it go. Okay, for you to accept the changes. Okay, someone here or something here is not true. Kung ano man yung kumbaga nakikita mo na naibibigay na maganda niya, nararamdaman mong maganda, it's all about pleasure. Kasi parang binibigay niya yung comfort zone mo, binibigay niya yung kaligayahan mo. But this month, it's time for you to accept na lahat yon or yung mga bagay na yan ay hindi totoo. May mga bagay na kailangan iyan mask. May mga bagay na kailangan tanggapin for what is them, for what is real. So my loves, help yourself to let go. And yun nga, kagaya ng sinabi ko, may mga blockages sa'yo. Pwede yun nga, may kinalaman talaga yan sa mga finances, nakakapag-drain ng iyong mga finances. Okay? And that's all for your October. Thank you so much and see you in my next one.